in the Philippines. Before martial law, it was an Asian version of the United States system. Kung sinunod lang sana ng Pilipinas ang sinabi ng Singapore, mayaman na sana ang Pilipinas. Isang malakas na pahayag pero may laman. Isang paalala na minsan, hindi ang kakulangan sa resources ang nagpapabagsak sa isang bansa, kundi ang kakulangan sa direksyon, mga namamahalang kurap at kawalan ng disiplina. Bakit napakayaman ngayon ng Singapore? Ano ang kanilang ginawa na mula sa kahirapan naging napakayamang bansa sa buong mundo? At ano ang sinabi ng leader ng Singapore noon sa Pilipinas na kung sinunod lang sana ay mayaman na rin ang ating bansa? Yan ang ating aalamin. Noong dekada 1960, halos pantay ang estado ng Pilipinas at Singapore. Ang Pilipinas, isa sa pinakamaunlad sa Southeast Asia. Ang Singapore, bagong hiwalay mula sa Malaysia, walang natural resources, limitado ang lupa, at punong-puno ng tensyon mula sa mga kaguluhan at kahirapan. Pero tingnan natin ngayon ang Lion City. Ang Singapore ang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Ang GDP per capita nila ay halos 15 beses na mas mataas kaysa sa Pilipinas. Samantalang tayo, taon-taon pa rin umaasa sa utang, remittances ng OFWs, at dayuhang investors na minsan ay alangan din sa corruption sa ating sistema, sa ating bansa. Ano ang nangyari? Ang sagot ay maaaring masilip sa obserbasyon ng isang tao. Lee Kuan Yew ang founding Prime Minister ng Singapore. Sa kanyang aklat na From Third World to First, binanggit niya ang Pilipinas. Hindi ito bilang ehemplo ng tagumpay, kundi bilang babala. Ayon sa kanya, the Philippines had all the prerequisites to become a great country, but somehow it lost its way. Simple pero malalim. Hindi niya sinabing walang potensyal ang Pilipinas. Ang sabi niya, nasa atin na ang lahat, pero hindi natin na-maximize. Ano-ano ba ang meron sa Pilipinas at nasabi ito ni Lee Kuan Yew? May natural resources. May populasyon na marunong at magaling mag-Ingles. May demokrasya. May edukadong workforce. May access sa karagatan at magandang lokasyon sa kalakalan. Lahat ng ito wala ang Singapore noon. Pero paano sila naging mas maunlad kaysa sa atin? Ang sagot, tapat na namumuno, disiplina at matalinong pamahalaan. Habang tayo ay abala sa politika, balimbingan at personalidad, ang Singapore ay nagtayo ng matibay na institusyon, merit-based system at matapang na pagpatupad ng batas. Ayon pa kay Lee Kuan Yew, in the Philippines, 40 families control the economy. May kapangyarihang oligarkiya sa bansa. Kapag mayayaman lang ang may kontrol sa negosyo at politika, walang tunay na kompetisyon. At kung walang kompetisyon, walang tunay na pagunlad. May dagdag pa siyang babala. Too much democracy, not enough discipline. Ang problema raw ay hindi ang demokrasya per se, kundi ang labis na kalayaan na walang kaakibat na pananagutan. Halimbawa, sa Singapore. Bawal magtapon ng basura kahit maliit na papel. Bawal ang chewing gum sa pampublikong lugar. Mahigpit ang traffic laws at the zoning ordinances. Sa Pilipinas, pwede kang tumawid kahit saan, kahit may overpass. Traffic rules depende kung sino ang bantay o may nakabantay ba. Pag may kilala ka sa loob, mas madali ang proseso. Hindi ba't ito ang araw-araw nating reklamo? Ang Singapore ay nag-invest sa mga bagay na hindi agad kita sa panlabas na anyo, pero malalim ang epekto. Education, public housing, infrastructure, transportation, anti-corruption agencies. Sa kanila, ang isang maliit na pagkakamali ay tinutuwid agad. Sa atin, ang maliit na mali ay pinalalampas. Hanggang lumaki, lumala, at tuluyang bahagi na ng kultura. Hindi rin madali ang dinaanan ng Singapore. Nagtiis din sila. Mahigpit din ang disiplina. Pero may malinaw na layunin ang kapakanan ng bayan. Habang sa atin, madalas na panandali ang solusyon ang ipinamumuka. Proyekto para sa photo op, pondo para sa eleksyon, posisyon para sa kakampi. Ang tanong, ano ang ipinayo ng Singapore na hindi natin sinunod? Hindi ito isang direktang utos. Hindi siya nagbigay ng step-by-step plan para sa Pilipinas. Pero malinaw ang kanyang obserbasyon at ito ay isang babala. Sinabi niya, ang kailangan ng isang bansang tulad ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng mga leader na may prinsipyo, determinasyon, malasakit hindi lang nga sa kanilang sarili kundi para sa buong sambayanan.
Bilang bansa, masyado tayong naging reactive kaysa proactive. Kapag may sakuna, saka palang kikilos. Kapag may krimen, saka lang magpapatupad ng bagong batas. Kapag may dayuhang papasok, saka lang mag-aayos ng infrastructure. Bihira tayong magplano ng 20 to 30 na taon. Lagi na lang 3 to 6 years. Sakto lang sa termino ng nakaupong leader. Pero sa Singapore, pinaplano na nila kung saan patungo ang bansa kahit wala pa sila ron. Ngayon, meron silang world-class airport, efficient mass transit, disiplinadong mamamayan at ekonomiyang bukas pero protektado. Hindi nila ito inabot sa pamamagitan ng himala. Ito ay bunga ng matagal, tuloy-tuloy at disiplinadong pagpapatupad ng mga matitibay na patakaran. Ang Pilipinas, kung tutuusin, mas mayaman sa natural resources. May ginto, palay, niyog, isda, at yamang tao. Pero kung wala kang sistema, masisira at mauubos lahat ng ito. Kaya marahil nga kung sinunod lang sana ng Pilipinas ang sinabi ng Singapore. Ang observation ni Lee Kuan Yew, ang mga prinsipyo ng kanilang pamahalaan, ang pamumunong may bisyon at hindi pansariling interes. Baka mayaman na tayo ngayon. Baka hindi na kailangan ng milyon-milyong Pilipinong mangibang bansa. Baka may dekalidad na ospital at paaralan sa bawat lalawigan. Baka mas madali ang pamumuhay, mas mura ang bilihin, mas ligtas ang lansangan. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang unang hakbang ay pagtanggap ng katotohanan. Hindi tayo umunlad gaya ng inaasahan at bahagi tayo ng dahilan. Ang susunod na hakbang ay pagpili kung mananatili tayo sa ganito o babangon. Bilang ordinaryong mamamayan, marami tayong magagawa. Piliin ang tama, hindi sikat. Igalang ang batas kahit walang nakatingin. Suportahan ang reforma at hindi lang pakinabang. Bilang mga leader, may mas mabigat na tungkulin. Maging tapat sa panunungkulan. Magplano hindi lang para sa 6 na taon, kundi para sa 50 years. Magdisiplina kahit hindi popular. Ang pagbabago ay hindi agad-agad. Pero nagsisimula ito sa iisang tanong. Handa ka bang umaksyon, hindi lang umasa? Kung sinunod lang sana ng Pilipinas ang sinabi ng Singapore, mayaman na sana tayo ngayon. Pero kung sisimulan natin ngayon, baka sa susunod na henerasyon, hindi na ito sana, kundi isang kwento ng tagumpay. Hindi natin mababalikan ang 60s o 70s, pero hawak natin ang ngayon. At kung may malinaw tayong direksyon, disiplina, at malasakit sa bayan, hindi imposibleng maabot natin ang tagumpay na minsang sinayang. Ang pagbabago ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno. Ito'y nasa bawat isa sa atin sa ating pagpili ng mabuti at magaling na leader at disiplina. Pilipinas, gising na. Sa tingin mo, ano pa ang kailangan nating gawin para maging katulad ng Singapore? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.